Good afternoon po, everyone. Happy Wednesday, June 11, taong kasalukuyan. Gusto ko lang po kumuha ng konting video kasi mayroon akong break time, 1 hour. Babalik ako sa aking main office, main company kasi tapos na ako mag-home service sa isang pasyente. Pagkatapos kumuha ng video, babalik ako sa aking trabaho. Gusto ko lang batiin ang aking apo sa pamangkin na si Dayan. Birthday niya ngayon. Happy 14th birthday, Dayan. Sana alam ko na masama ang pakiramdam mo, loob mo, bigat ang dinadala mo dahil sa nangyari sa'yo. Dahil sa totoo lang, napakalaking kahihiyaan. Kahihiyaan sa pamilya natin sa nangyari sa'yo. 9 years ka nagtiis. 9 years mo tiniis na hindi ka nagsalita. Ito si Dayan, mga kapatid. Apo ko po to sa tuhod. Yung tatay niya, pamangking ko. Kasi ang nanay ng tatay niya, kapatid ko, sister ko. Ito yung kininto ko kagabi. Dahil alam niyo po, nagtatrabaho ako hanggang ngayon. Wala ako malayo ang isip ko. Nagtatrabaho ako. Iniisip ko si Dayan. Kasi naawa ako sa bata dahil ginalaw siya ng kanyang sariling ama. Tapos ginalaw din siya ng lulo niyang hilaw. Kaya alam niyo po, itong batang to, last ko siya nakita 2016. Kasi last kong uwi sa Pilipinas 2016. Tuwang-tuwa ako sa batang ito kasi alam niyo po kung bakit. Mabait, maganda, matalino. Second honor daw ito sa school. Tingnan niyo po, kahit meron na siyang mga karanasan na hindi maganda sa kanyang buhay, nag-aral siya, second honor siya, napakatalinong batang to. Anong ginawa ng tatay niya? Alam niyo po, mga kapatid, hanggang ngayon hindi pa rin ako okay. Galit na galit pa rin ako. Kasi yung pamangking ko na yan, walang kakwinta-kwinta, lalo na yung nanay niya. Yung 3 taong to, inis ako sa inyo. Ikaw, GR, ikaw, Ojing, ikaw, Gaudin siya. Ayoko na mag-ate sa'yo. Nawala na akong gana. Ito si Gaudin siya, kapatid ko tong babae. Pangalawa to sa panganay namin. Pang-7 ako. So, pangalawa siya sa panganay namin. Itong kapatid kong babae na to, napaka walang kwentang tao. Napaka walang kwenta. Halos lahat siguro ng mga katangian na hindi maganda sa tao, nasa kanya na. Imagine niyo po, sino ba kayo tanungin ko po kayo mga lulas dyan. Tanungin ko po kayo mga lulas. Magpakatotoo lang tayo. Alam niyo po, ayaw ko manahimik eh. Kasi, sa totoo lang po, malaking kahihiyan to sa pamilya namin. Pero, hindi ako mahihiya. Mag-post ako. Parang ma-alert ang mga tao sa buong mundo. Lalo na yung mga nanay dyan. Alerto kayo sa mga anak nyo. Lalo na pag ang anak nyo babae. Alerto kayo. Yun nga, sinabi ko kagabi, na wag niyong ipagkatiwala ang inyong anak na babae kahit kanino. Kahit kapatid nyo, manugang nyo, o ano pa man dyan, or basta wag. Ipagkatiwala nyo lang ang iyong anak pag alam nyo talaga na 110% na walang mangyayari. Kaya alam mo, ikaw, GR, Diyos ko, Lord, hindi ko ma-imagine na kaya mong gawin sa anak mo. Sobrang papas girl si Dayan. Noong 2016, papas girl yan eh. Kung hindi makita si GR, iiyak yan eh. Kaya nung nabalitaan ko na ginalaw ni GR ang kanyang anak,
Talagang nung nabalitaan ko na may nangyari sa anak ni Gia, talagang kagabi na ano talaga ako, talagang na-shock talaga ako kagabi. Hindi ako nakatulog masyado kasi nga nag-isip ako, iniisip ko, ano kaya kung sa akin nangyari yun? 5 years old ako, ginahasa ako. Kung sa akin nangyari yun, napakasakit. Kaya, Dayan, awang-awa ako sa'yo. Sana, kung ano man ang pinagdaanan mo ngayon, sana makayanan mo yan. Gusto kitang kausapin. Itatanong ko po sa inyo mga lulas dyan. Kayo ba mga lula, payag ba kayo na ang apo, sarili ninyong apo, gagalawin ng asawa nyo? Or gagalawin ng asawa nyo? Tapos nung nalaman nyo, ayaw mo magsumbong sa pulis kasi ayaw mong mawala ang asawa mo sa'yo. Alam niyo po, kung ako, nangyari sa akin yan, for example, apo ko, tapos ginasa ng husband ko, nako, hindi na siguro aabot. Pag nalaman ko na ginasa, yung husband ko, hindi na aabot sa pulis. Papatayin ko na. Hindi ako nagsasalita ng ano. Alam ko sa sarili ko paano ako magalit, makapatay ako ng tao. Kaya, alam niyo po, totoo pala yung sabi ni Father Joel Jomarsos Gatos sa kanyang homily na kung sino daw yung nagbalik loob sa Panginoon, marami daw mga pagsubok. Kasi siya mismo maraming pagsubok na dumating sa buhay ni Father Joel. Shinare ni Father Joel yan sa kanyang homily. Ako, tinan mo, nagbalik loob ako sa Panginoon pero tinan yung mga pagsubok ko. 3 ang nagbigay sa akin ng sakit ng ulo. Una, yung pamangking ko, 'di ba? Ginahasa niya anak niya. Pangalawa, yung ate ko mismo, alam niya na yung apo niya ginahasa ng kanyang asawa ko no. Pangatlo, yan si Ojing, yun ang asawa ng ate ko. Grabe ka naman, Ate Inday, hindi ka naman naawa sa apo mo. Kaya, panawagan ko sa inyo dyan, ituloy nyo ang kaso. Gusto ko mabulok sa kulungan yung Ojing at saka si GR, kahit pamangkin pa kita GR. Gusto ko mabulok ka sa kulungan. Gusto ko diyan ka na mamatay, kayo ni Ojing. At yan, sigaw din siya. Gusto ko isali na rin yan sa tawag nito, sa kulungan. Kasi 5 years old pa lang yung apo niya. Ginahasa ng kanyang asawa ko, no? Tapos, hindi siya nagsumbong. Alam niya, tuwing ginahasa si Dayan, alam niya ang nangyayari. Hindi siya nagsumbong. Kasi panakot ni Ojing sa kanya na pag nagsumbong siya, iiwanan daw siya ni Ojing. Tinan mo, ang kapal ng mukha. Tapos si Dayan tinakot pag nagsumbong papatayin. Ano ba kayo? Diyos ko Lord, nanawagan po ako sa mga taong nabiktima ng mga rapist, sa mga taong nabiktima ng bugbog. Please lang po. Parang hindi na po madagdagan ang kanilang mga kasamaan, isuplong nyo na po sa pulis. Huwag po kayong matakot. Na sabihin nila na, tawag nito, pag nagsumbong ka, papatayin ka. Imagine niyo po, paano kanila papatayin kung nasa kulungan na sila? Huwag kayong matakot. Kasi, kung matakot kayo, gagawa pa rin sila ng kalukuhan. Dapat, Dayan, sinumbong mo na yan noon pa. Sana nandyan na yung tatay mo sa kulungan noon pa. Bakit hindi ka nagsalita? Kasi kung hindi ka magsalita, wala talagang nakakaalam. Kaya ako nanawagan po ako sa mga sa mga nabiktima dyan sa mga mga rape niya ka ng mga bugbog. Magsumbong na kayo sa ating pamahalaan. Parang mabigyan kayo ng katarungan. Parang yung isang bisis na nangyari, hindi na mauulit. Kaya ako sobrang lungkot po ako ngayon. Sad sobra talaga ako as in.
Ngayon, nanawagan po ako dyan sa Bagani. Mga Bagani, nanawagan po ako sa inyo. Ngayon, di ba yung Gaudincia, Ate Gaudincia ko, si Ojing, di ba membro ng Bagani yan? Anong masasabi nyo mga Bagani? Anong masasabi nyo sa 2 membro nyo na isa sa membro ninyo ng gahasa ng apo, tapos isa sa membro nyo na alam kung paano ginahasa ang kanyang apo sa kanyang banabana? Anong masasabi nyo mga Bagani? Please, nakiusap po ako sa inyo, mag-react naman kayo. Pagkakaalam ko sa mga Bagani, mga bababait eh. Ngayon kayo kumilos. Ipakita nyo kung ngayon kayo kumilos mga Bagani. Ipakita nyo kung lumalaban kayo sa bayan. Ang hirap. Kaya alam nyo po, sa totoo lang kagabi nung nalaman ko na mayroong tawag nito, may nag-ano dyan kanang anong tawag nito, mayroong anong tawag nito, mayroong nag-ano talaga ako. Yung may nagsabi sa akin na ito ganito. Naano talaga ako, na-touch talaga ako sa yung ginawa ng naiinis ako sa ganun eh. Bakit naman ganun? Dapat walang ganun. Nakakainis yung ganun eh. Di ba? Wag naman ganun. Alam mo, sa totoo lang po na talaga ako kagabi, na-shock talaga ako nung nalaman ko kagabi na ganun ang nangyari, na-shock talaga ako. As in, shock talaga ako, as in. Kasi hindi ko talaga akalain na ganun ang mangyayari eh. Hindi ko talaga akalain. Sana GR, sa ibang tao ka na lang, ikaw GR, ikaw Ojing, sana sa ibang tao mo na lang ginawa. Hindi mo sana ginawa sa sarili mong anak. Di ba? Bakit mo pa ginawa sa sarili mong anak? Alam niyo po mga kapatid, itong taong to, itong 3 tao to, may mga atraso sa akin to. Kaya nasabi ko, karma na rin to kay GR, kay Ate Gaudincia, kay Ojing. Pero hindi ako natutuwa dahil ang nabiktima dito, apo ko sa pamangkin. Kinarma na sila dahil itong si GR may atraso sa akin, yung Ate Gaudincia ko may atraso sa akin, yan si Ojing may atraso sa akin. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, pag ako umiyak sa aking altar na galing sa pusong pag-iyak at galing sa pusong pagdarasal, darating ang panahon na yung taong iniyakan ko, yung taong sobra akong nasaktan ay hanggang langit ang sakit na naramdaman ko. Alam niyo po, darating ang panahon na kakarmahin talaga. Kaya itong 3 nakarma na. Yan, nakakulong sila. Kaso nga lang, ang hindi ko lang matanggap, kaya sila nakulong dahil yung apo ko na nirip nila. Dapat sa ibang tao na lang nila ginawa yon. Yun nga. Hindi ako masyadong masaya dahil ang nabiktima dito apo ko eh. Ang laki ng kahiyaan sa pamilya namin. Kahit malaking kahiyaan sa pamilya namin, gusto ko maglantad dito sa social media kung anong nangyari sa aking pamilya. Kasi nga, hindi ko talaga akalain sa mismo sa pamilya ko mangyayari. Akala ko nakikita ko lang to sa magpakailanman, maalaala mo kaya, wish ko lang, tadhana. Akala ko sa mga ganon, pero ngayon mismo sa pamilya ko nangyari ito, sobra talaga. Sobra talaga. Galit na galit ako as in. Habang nanonood nga ako ng mga pinapanood ko, nagagalit nga ako na hindi ko sila kadugo. Ngayon pa, na mismo apo ko sa pamangkin. Kaya nakiusap ako sa inyo mga kapatid.
Kaya nakiusap ako sa inyo mga kapatid, bantayan yung mga anak nyo. Kaya ako ito nag-broadcast dito sa media. Kasi gusto ko ma-alert ang mga merong mga anak na babae dyan. Huwag niyong ipagkatiwala ang anak niyo, lalo na pag maganda, sexy. Kasi itong pamang-apo ko, sexy, at saka ang ganda nitong batang to eh. Kasi ang tatay niya, pogi din. Yan si GR, pogi din yan. Pogi kasi yan si GR eh. Kasi, ano yan eh, Ilonggo. Diba mga Ilongga, gwapa-gwapo. Tatay kasi ni GR, Ilonggo eh. Pure Ilonggo. Kaya, may tsura talaga. Yan si Dayan, Xerox copy sa kay GR. Kaso nga lang, ito si GR, anong ginawa niya? Wala. Kaya mga kapatid, gusto ko pang magkuha ng video pero ngayon wala na akong time. Babalik na ako sa main office namin kasi tapos na ako mag-home service. So mayroon na naman akong trabaho sa aming main office. So babalik na ako doon. Kukuha na lang ako ng video muli. Dayan, muli, happy birthday, happy 14th birthday. Alam ko na kung ano mang naramdaman ko ngayong sakit dahil sa nangyari sa'yo, alam ko na hindi pa to nakakalahati sa naramdaman mo ngayon. Bigat ng iyong loob. Gusto kitang tulungan, Dayan. Gusto kong ipaano ka. Kukuha tayo na para makonseling ka. Kasi hindi maano yung ano mo. Dayan, ito lang mapapayo ko sa'yo, apo. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya sa mga classmate mo. Nabalitaan ko ayaw mo na mag-aral kasi nahiya ka. Huwag. Ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo, ha? Kung gusto mo, kunin kita. Dalhin kita dito sa Japan kung gusto mo. Hintayin mo lang. Gusto ko, pag pumunta ka na dito ng Japan, gusto ko yung galing sa puso mo. Kunin kita. Dito ka na lang sa Japan. Dito ka na lang sa akin. Gagawa ako ng paraan kung paano ka makakapunta dito sa Japan. O ano, Dayan, ingat ka diya, ha? Mahal na mahal kita. Pasensya na, hindi kita nailigtas. Wala kasi si mami mo eh. Pasensya na, ha? At ingat kayo lahat dyan. Masasabi ko lang sa aking mga mahal sa buhay sa Imbornal. Gusto ko ipagpatuloy nyo yan. Nanawagan ako na ituloy nyo ang kaso. Ipagpatuloy nyo ang kaso. Gusto ko mabulok sa kulungan yan si GR na yan, si Ojeng, pati yan si Gaudin siya. Gusto ko makasama yan sa kulungan. Walang kwentang lula yan. Walang kwentang kapatid. Hayop, makasarili. Hanggang dito na lang po ako. Sorry mga kapatid kung galit ako. Ingat po tayong lahat. Bye for now. God bless.